Ano po yung posibleng implikasyon nung pag-waive naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang karapatang dumalo dito? At posible kayang bahagi ito ng strategy ng kanyang kampo? Sa strategy, posible. Hindi pa po natin siya nakikita simula Marso. Kaya para sa marami, nagiging mito na siya o kaya nagiging mystical ang kanyang entity. At para sa marami, nabubuhay na lang siya sa pamamagitan ng cardboard. Kaya palagay ko, bahagi ng kanilang theory is that nanghihina na siya, nahihirapan siya sa loob. Pero, syempre, ang hirap niyan, yung may katawan ang may pagpapasya tungkol doon sa pagpapakita talaga sa publiko. Sa status conference, pwede niyang i-waive. Pero di ba sa mismong trial proper, dapat dumalo talaga, mag-appear talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dapat, yan ay ayon sa rules ng ICC, nandiyan yung Rome Statute which says that during trial, the accused has to appear or shall appear. Nga lang, syempre, kapag reasonable naman yung excuse, ay papayagan ka pa rin umabsent. So, Alright. may isang pagkakataon, ito yung pagbibigay sa pagbabasa ng sakdal, tapos pagbibigay ng plea, ay posibleng present siya or dapat present siya. Pero of course, maraming paraan kung sakasakali. Kaugnay naman po kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ano po yung implikasyon ng kanyang pagtatago sa gitna ng ICC arrest warrant? May epekto po ba ito sa kasong kaharapin kung sakasakalin ng dating Pangulo at ni Senador Bato de la Rosa rin? Well, hindi konektado or hindi ididikit ang kung ano pang desisyon ni Bato de la Rosa doon sa kaso ni Duterte. So, KKD yan, KKD, kanya-kanyang defense. Pero, syempre, kung sa pagtatago niya at dun sa kaso niya, parang mahihirapan ng korte na tingnan siya with favor in the sense na itong taong ito ay hindi magpapakita at hindi pahuhuli, hindi basta-basta magko-cooperate sa court. Kaya, in the future, kung sakaling humiling siya ng interim release, pansamantalang paglaya, para pagdududahan na yan. Dati nga, pinapahuli ka namin, di ka sumuko. Okay. So, posibleng ganun ang kahinatnan niya, katulad ng kay Duterte, pero sa ibang dahilan. Hindi pinapayagan ng interim release. Ito kay Duterte dahil siya mismo ayaw kilalanin ang jurisdiction ng court. Ito namang isa, dahil hindi nagko-cooperate sa korte. Pero hindi, pwede kayo maging aggravating circumstance yun? Kay Duterte? No, I mean naman. kay Senador de la Rosa. Yung hindi niya pagpapakita, pagtatago niya. Dun sa mismong penalty, mukhang hindi naman ganun kabigat, pero Okay. sana it could be mitigating. Kung susuko siya. Kasi ano siya cooperating with the court, Yes. voluntary ang cooperation, kaya lang, yun nga, nakakasama sa kanya ito sa totoo lang.